Ilalagay ko po sa description box yung gagamit tayo ng expansion bolt. Ayan, para nakaangat siya sa nasa itong sat. Andito na yung base plate. Ayan. Ayan yung ganyan ano. Tingnan natin kung makakabili tayo ng separate nito. Follow naman natin install yan. Tatapat dito yung magnet na to. Ano siya, nag-stop na po yung motor. Nagigit ko naman ito mga boss sa ano nyo ito. Suwabe lang siya, 50 watts. Yun. Wala. Ayan, another day, another build mga boss. Yan, pinagawa ko na po itong lababo rito. Pinasigit natin habang bakante itong mga tao, itong mga tropa. Ayan sila. Tapos yung pong aking ano, gate. So dumating na yung aking parcel na hinihintay. Ay mamaya tingnan natin. Lalagyan po natin ng automation yung gate doon. So tapusin nyo po yung video na to. Mamaya i-reveal ko kung magkano ko na-order yung machine na ilalagay natin doon. Wala, in-order ko lang po siya sa online. Ay, maganda muna kayo. Ayun, no? Okay na ba sa inyo itong Goldilocks? Ha? Tikman natin yung Goldilocks. Goldilocks, okay na ba sa inyo ito? Tikman natin kung anong lasa yung Goldilocks. Wala mga sila. Okay, Togar. Ay makuha. Sarap. Sarap talaga, kaya pala yung magmaradel. Ayan, ito po yung ano, gagamitin nating motor. Tapos ito yung kanyang mga mechanism. I-an natin. Unbox natin. Actually na-unbox ko na po siya kahapon. So, silipin natin yung mga laman niya. Mga kasama. 1 kapal. So, kung may gate kayo ganito, sliding, so, pwede nyo pong kayong, hindi ko sinabing gayahin nyo, pero kung kaya nyo DIY para makatipid kayo. 1 meter ang haba nito. Dalawa. Yung aking gate, nasa ano po yan, nasa may kulang-kulang 6 meters yan. So at least kailangan natin ng 6, 3, 4. Dami. Sobra na po ito, 5. 6. Ito. Yan, pang 8. Ito yung kanyang mga mechanical. Saan natin ilalagay dito sa gate. Yung kanyang motor. Ano siyang plate. Base plate. So siyang ang manual. Ito yung hindi ko alam saan to. Check lang natin yung manual. Yan sa mga board. Tapos ito yung mga tornilyo siguro nitong ano, sa mga mechanism niya. Ito marami. Ano siyang dalawang susi. Ilalagay ko po sa description box yung link kung saan ko po in-order to kung gusto nyong gayahin o gusto nyong
gumawa rin na dito yung motor. Meron siyang dalawang remote control. Kasi kanan. Buksan natin yung ano. Ito yung motor. So, meron naman po siya manual. Dito sa wiring niya, makikita naman natin sa manual yung kanyang cell wiring. Ayan siya. Tapos ang capacity nito 370 watts. Sliding gate openers. So yung kanyang output torque, wala siyang naka-indicate dito, walang naka-check yung kanyang box. Sliding gate opener, pure copper core. The strongest solution for sliding gate. And best quality. Ayan po siya. Ayan yung kanyang ano. Meron siyang wiring diagram. Paano siya install. Tapos meron siyang ilaw. Kaya lang wala siyang kasamang ilaw dito sa box. Hindi ko alam kung separate pong bibilin yun. Bala yung ilaw naman kasi na yun. Hindi naman po na yun. Indication lang yung ilaw na yun. Pagka in-open mo, nagbiblink yung ilaw. Ibig sabihin, umaandar yung motor. So tingnan natin kung makakabili tayo ng separate nito. Papalaw na lang natin install yan. Tapos sensor, hindi ko alam kung paano yung sensor nito. Sensor. So wala siyang kasamang sensor. So ayan. Tapos yung kanyang magnetic pala siya mga boss. Ito magnetic. Yung kanyang auto stop. Magnetic siya, dapat matatapat dito yung magnet na to para umi-stop yung motor. For example, bubuksan mo po siya. So pagka nagbukas siya, dapat pagka tumapat na dito, mag-stop na. Ayan. Kailangan natin ilagay din dun sa mechanism na to. Tapos yung isa, pagka kino-close naman siya, pagka tumapat na to dun sa sagad na close na gusto nyo, so ano siya, mag-stop na po yung motor. Ayan. Ito yung use nito, itong magnetic na to. Ayan, magnet siya, oh. Magnet. Pakin na natin para maging automated na tong gate ko, para pagka dumarating tayo, hindi na natin kailangan bumaba para buksan yung gate. Hindi na natin kailangan tumawag ng tao para buksan yung gate. So remote lang, bubuksan na natin. Pinagawa ko na rin tong kanyang platform kung saan siya i-mount. So dito siya, dyan. Si area na to, dito natin siya ilalagay. Titingnan ko lang yung height niya, kung gaano siya kataas. Pero naman siyang base plate. Itong gate ko naman na ito mga boss, ano lang to, suabe lang siyang i-slide. So hindi mahirapan yung motor na yan. Kahit isang kamay lang, isang daliri lang, diba? Na ano ko siya, na-slide ko siya. Actually kahit nga nakasakay ako sa motor, hindi na ako bababa, gaganunin ko lang to. Pabubuksan ko na to eh. Ang sukat nito mga boss, almost ano na to, 5 meters may gate. Halos 6 meters itong gate na to. Tapos ang materials niya is a GI, tubular na GI 2x4 yung pinaka frame. Tapos 2x3 yung pinaka ano niya, yung pinaka cross niya. Tapos GI sheet na 1.2 ang kapal. So medyo may kabigatan po yan. Nilagyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5 5 gulong. So pagka naayos yan, tapos papipinturahan natin para maging bago ulit. Halos 3 taon na po yung gate na yan.
So, tara, pag-aralan ko muna to paano install. Ayan, iniisa-isa ko muna po lagyan ng ano tong ating mga mechanism. Yung kanyang pinaka ano, bracket. So gagamit tayo ng ganito, 6. Gagawa tayo ng 6. Ayan, ganyan lang po siya. Tapos ito yung welding natin doon sa may gate. So dapat yung ating motor, ito yung kanyang base plate. So dapat naka ano siya rito, naka-mount siya na siyempre dapat level. Ayan. So tapusin ko lang muna tong ano, kanyang gear. Kapal po yung kanyang ano, ayun oh, kapal oh. Kapal. Yeah. 5. Sana lang. So yung mga boss, okay na. 6 na po yan. Bale, ito yung kanyang manual. Per phase, security protection, base, metal base plate mounting. Ayan, kailangan natin i-mount yung metal base nya. The motor must fix on the base plate. Ayan po siya. So, i-mount muna natin yung base plate. Ito, gagamit tayo ng expansion bolt. Ayan, para nakaangat siya sa ano, sa flooring, hindi siya nakasayad. At siguro mga boss, kalahati nito, mga ganyan. Babaon natin to. Dito natin i-mount yung base plate. So nandun na. Pinwesto ko na yung motor. Tara, silipin natin. Ayun yung manual niya. Itong sa atin, itong motor mga boss, ano po siya? Magnet type. Tapos meron ding ano siya, spring. Merong spring. Pero itong nabili ko, or yun na order ko is magnet limit, spring limit. Ayan, spring limit. Tapos magnet. So tara, pag-aralan natin. First time ko maglagay nito. Kailangan lang nating ano, maging creative para tayo ano. Tsaka muna. So nandito na yung ano, nandito na yung base plate. Ayan. Ayan po yung ano, yung ng motor. So iangat natin siya ng 2 inches. Ito na yung kanyang gear. So nakatikit siya sa gate. Ganyan siya. Ayan. At least dapat nakasentro yung kanyang gear dito sa gear ng motor. Isentro ko na lang, and then iangat natin ng at least mga ano, siguro dito, mga 2 inches pwede na. Nandito ko i-welding yan.
the next day. Ayan mga boss, bali kahapon nilalagay ko siya. Hindi ko siya natapos dahil so ayan mga boss, kahapon po hindi ko siya natapos dahil yung expansion bolt na kasama niya hindi magandang klase. So napalitan akong humanap ng ibang bolt. Ayan. Tapos sa sinimento ko para matatag. So ngayong araw ko continue nitong kasama ko dahil meron po akong lalakarin. So lalagay ko na lang tong kanyang gear. Ito yung mga gear niya. Ayan, i-weldingin na lang naman niya. Tapos mamaya ako na lang lalagyan ng wiring. So ako na lang magwa-wiring mamaya, tapos lalagay ko yung mga accessories niya. So para ma-testing natin mamaya. Pagbalik ko na lang po. Dahil meron tayong asikasuhin ngayong araw. Ayan na siya. So lalagyan na lang niya yun. Okay, ayan. Ayan po siya mga boss. Ayan yung kanyang setup. Ayan, halos sentro yung kanyang gear. A few moments later. Ayan mga boss, nandito na tayo. Ay nailagay na yung mechanical. Yung mechanical, tapos nilagay ko na rin yung pinaka magnetic sensor para mag-off. Tapos paandarin muna natin siya ng temporary. Yung kasing kuryente dito mga boss, dito dadaan. Maraming pangkalakal dito. Bukas patanggal ko na to. Pabebenta ko na lahat yung kalakal na yan, yung mga scrap na yan. So dito siya dadaan. Paandarin muna natin siya ng temporary. Gagamit tayo ng power generator or portable generator. Ayan, Fluety. So ilalagay natin siya ng power para matesting natin, para maano ko rin, maset yung kanyang stop tsaka yung kanyang on, yung kanyang close tsaka open. Ayan, buksan natin tong kanyang box, yung kanyang takip, para malagyan natin siya ng power. Para mahal natin, tingnan natin kung successful ba itong ating DIY na automation. Ayan, pero naman po yan ay yung AC nyo. AC. Ayan, yung AC. Yung isa ay yung ground. Yung ground. Ito lang tayo sa dalawa na to. AC. Testing natin. Yan ang place din. Long nose nandun yata. Sa may owner. Talang mo dito yung karton. AC. Lagyan natin siya AC. Tapos may mga nilalagay din po rito. Tulad nun. Ayan, meron din gano'n dito yung kanyang pinaka sensor tsaka yung kanyang lights. Ayan yung socket. Kaya lang wala pa tayo nun. So yun natin, order na lang ulit sa online para malagyan natin siya ng sensor. Makikita natin kung ilang watts po ito, kung ilang watts yung kanyang power consumption na kaya ng kuryente. Akin na isang Philip, yung Philip na malaki. Makikita natin dito, temporary lang naman po ito. Okay, dapat pala pasok ko dito. Tatakpan natin to para hindi siya mabasa ng ulan. Yan. Sige, puputok to. Puputok. Sayang ang pera. Nakasad lang ng loob yan.
Ayaw natin mag DIY. Pero yun mga boss, pag ganito kayo, nagpalagay ka dito, pinakamababa po yung 50,000 or 30,000 pala. Yung sa labaw, yung pinalagay ko doon, nasa 50,000 po yun. Pero magandang klase naman yung motor nya. Ayan, shoutout sa ano. Takpan mo din. Yes, screw. Para matesting natin. Testing natin kung puputok. Ayan mga boss, okay na. Okay na siya. Tingnan natin kung kilang watts. 330. Yan, stop na po siya. 330 watts on. 40, 345, 46. Pala siya ganun kalakas sa kuryente. Nasa alas 350 watts. Stop na yan sa magnetic sensor. Ayan. So, temporary lang naman po ito. Pagka nalinis na ito, doon ko natin lalagyan ng permanenteng wiring. Tapos lalagyan ko rin siya ng lights tsaka sensor. Oh, stopper. Tapos gagawa tayo ng service gate yan, para pagka tao lang hindi na bubuksan yung yung sliding natin. Ayan, basura. Benta niyo boss yun din, no? Ay, magluluto ko pala. Luto ko, dami ko luto pare. Ano? Stop na yan. Yan o. Stop na siya. So hindi niya pumubuksan ito pagka naka ano siya. Ay, tulak niya. Hindi mo itutulak. Tignan natin yung range niya kung hanggang saan. Tignan natin yung range kung hanggang saan po siya. So lalayo tayo doon sa may poste ron. For example, parating tayo, syempre pagka parating tayo doon natin bubuksan. Sarado muna natin, sarado. Tingnan natin dito sa may poste dito. Ito, malayo na ako dito. Hintayin muna natin magsaradong todo. So ayan, sarado na. Open. Ayan o, kaya pa. Stop. Close. Dito naman tayo. Poste dito. Example, dito tayo. Parating na tayo, so kaya po. Ayan, bumukas siya. Stop. So, testing pa natin dito sa malayo. Dito. Dito tayo sa malayo. Excuse me. Ito, malayo na to. Oy, sabihin nyo pagka bumukas ha. Ala. Ala. Meron mga boss oh. Meron, maandar. So malayo po rin siya. Kahit dito lang tayo, buksan na natin. Okay na. So yun mga boss, yung total expenses ko dito, yung makina, titingnan ko muna dun sa aking sa aking cellphone magkano po yung order ko. Tapos lalagay ko sa description box yung link nung nag-orderan ko nito.
Ayusin nila bukas. Idalang ko ng permanenteng linya. For now, kailangan mo na linisin yung ano doon, yung mga pwesto ng mga scrap no. Ayan po guys, automatic po. Wala nang tutulak. Pa? Oh. Hindi na tutulak ni Denden yan. Hindi na siya mapapagod. Stop. Punta ka doon, kung mapipigil mo, pigili mo. Tutulak boss, tutulak. Pigili mo nga. Hindi mo mapigilan? Alam may sensor yan para mag-stop. Kasi pagka nga boss, for example, napindot mo ng aksidente yung papasok ka, napindot mo yung aksidente yung paano? Pasara. So, posible po na maipit ka. So, kailangan ng sensor. Para pagka dumaan ka, hindi na siya diretso, mag-stop siya. Ito yung mga gamit dyan. Yung mga titititititit. Ay naman yung mga gamit. Ay. Yung mga gamit na bago mo sa nata. Titititititit. Sulungan niya yan. Sulong. Diyan na ako bigil. Ayan na, mamos ang price pala nito. Yung motor na yan, binili ko siya sa online. Ayan yung price nya, 8,684 ang price po nya, 86. So kasama na shipping, siguro more or less mga almost halos 9,000 ang presyo nya. So yun mga boss, tapos yung kanyang mechanical o yung mechanism, ano po yan, 8. So kahit na 8 meters yung gate nyo, kayang-kaya or abot na abot yung kanyang mechanism. So yun mga boss, yun po yung aking ginastos dyan. 8,000, sabihin na natin 9,000 ang ano niya, ang gastos ko. Ayan, 9,000. So biruin nyo kung pa-install po kayo nyan, pinakamababa po dyan is 30,000 to 50,000 ang installation po ng ganyang mechanic or automation na gate. Ayun o. Stop. Then close. Ayos. Ayos.